Eto na no, kung akala mo sa langgam, simpleng kain at hunting lang ang drama. Pero teka lang muna, may sekreto silang gawain na hindi basta-basta napapansin. At dito, sa mundo ng mga Harpygnathus venator no, may kakaibang construction project ang binubuo nila. Ito ang mga larva ng mga Harpygnathus venator. Habang lumalaki sila no, nag-iiba ang kulay mula puti, nagiging cream at kalaunan, medyo dilaw o yellowish. At kapag dumating na yung tamang oras no, sila ay handa na mag-transform sa cocoon stage. Parang tao lang din yan no. Pag nagbibinata, kailangan ng privacy. Imbis na pabayaan lang no, ang mga worker ng mga Harpygnathus ay maingat na tinutulungan ang larva sa pagtatabon ng soil sa katawan nito. Para bang ginagawa niya itong natural na kumot? Comforter ba? Bakit nga ba ginagawa nila ito? Una no, para makatulong sa pag-form ng cocoon. Ang soil particle ay nagiging parang scaffold, tumutulong para maging matibay ang cocoon ng larva. Pangalawa no, ito rin ay protection. Ang ginagawa ng larva no, pagtatabon ng sarili na ang gamit ay lupa ay mas ligtas sa sudden light exposure o bigla ang pagliwanag ng paligid. Ito rin ay mas matibay laban sa mga parasite o mga mites na handang umatake sa kolonya. Ito rin ay nagiging moisture control, nagiging selyo para hindi agad makawala ang moisture sa kanilang katawan. Lupit no? May 3 cocoon na ang mga Harpygnathus venator natin nakatago sa sulok. Nakakatuwa lang para sa katulad natin nagsisimula pa lang maging ant keeper no. Nasisilayan natin ang mga ganitong eksena. Nakakabilib, namamanga talaga ako. Pero hindi lahat ng ant species gumagawa ng ganito no. Yung iba, gaya ng Camponotus, automatic na nagwe-wave, naghahabi ba ng sariling cocoon gamit ang silk ng larva. Pero itong Harpygnathus no, hands-on ang mga worker para silang OFW no. Todo trabaho, todo suporta para lang maging successful ang mga kapamilya nito. Sa ganitong sistema no, mas mataas ang survival rate ng mga brood ng mga Harpygnathus natin. Ibig sabihin, mas malaki ang chance na magkaroon ng malakas na susunod na generation ng mga hunter at defender ng kolonya. Kung baga, sa barkada no, habang may nagtatrabaho, may nagpapahinga, balance lang ba? At ang mga future warriors, nakabalot muna. Lupit no? Sa mundo ng mga langgam no, walang malilit na bagay, kahit simpleng pagtatabon ng lupa, may malalim na dahilan. Isang patunay ng kalikasan, laging may purpose. Gasumdat. Sa bawat butil ng lupa na tinatabon ng mga Harpygnathus ay may kasamang pangakong proteksyon ng paglago at ng pagbabago. Sa simpleng kilos nila no, ipinapaalala na ang tunay na lakas ay nagsisimula sa pag-aalaga sa pinakamaliliit. Kung itong mga Harpygnathus venator natin no, marunong magkubli para lumakas, ikaw, handa ka rin bang dumaan sa dilim para sa sarili mong pagbabago? Kung sila no, kayang gawing proteksyon ang lupa, ikaw, kaya mo rin bang gawing lakas ang bagay na minsan ay nagpabigat sa'yo? Sa bawat tabon ng lupa no, may nagaganap na pagbabago na hindi natin nakikita ng ating mga mata. Ang mga larva mula sa pagiging marupok, unti-unting nagiging mandirigmang handang ipagtanggol ang kanilang kolonya, at doon natin natututunan ang isang aral. Ang pagtatakip ay hindi laging pagtakas. Minsan, ito ay paghahanda, isang panahon ng katahimikan bago ang mas malakas na pagbangon. Kung sila kayang yakapin ang dilim para makapaghanda ng liwanag, kaya tayo kaya rin nating harapin ang sandali ng katahimikan para sa sarili nating pagbabago. Sa mga Harpygnathus, bawat butil ng lupa ay may saysay, bawat pagtatabon may layunin, at sa bawat pagtulog sa ilalim ng dilim ay simula ng bagong pag-asa. Kaya dito sa Langgam Lens no, ang maliliit na nilalang ay siya ang bida. Follow Langgam Lens.